bawat panahong nagdaan, makikita ang pag-usbong at pag-unlad ng ating pakikipagkomunikasyon sa ating kapwa. Indikasyon ito ng ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pakikipagtalasdasan. Bahagi ng ating pang-araw-araw na pakikipagtalasdasan ang paggamit ng wika. Sa kabila ng ating pagkakaiba-iba ng panalita, kultura, dialekto, tayo ay patuloy pa rin sa pakikipagkomunikasyon gamit ang wika. Ngunit, saan nga ba nanggaling ang ating wika pa? Noong 1935 taon, nagsimula ang talakay ng konstitusyon ang mga pambansang wika. Sinaysay sa Artikulo 14, Talata 3, ang parlamento ay gagawa ng mga hakbang upang bumuo at magpatibay ng isang wikang pambansa batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Noong 1936 taon, isinagawa ang pag-aaral at pagpili ng pambansang wika. Ang batayan para sa pagpili ay mag-ingat na sinuri. Pinangunahan ni Jaime Rivera ang committee na nagsagawa ng pananaliksik na ito at pinili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Noong 1940 taon, nagpalabas si Pangulong Quezon ng mga direktong bilang 203, nagpahintulot sa mga pagtathala ng mensyonarong Tagalog-Ingles. Ang lahat ng mga paaralan ay nagsimula na rin magturo ng wikang etniko. Ang politika ng wika sa Pilipinas. Ito ay patakaran ng pamahalaan hinggil sa mga wika na ginagamit sa bansa. Dahil kinakailangan ng mga politiko na maunawaan ng masang Pilipino ang kanilang sinasabi. Sa kabilang banda, nagkakaroon ng kamalayan ng mga Pilipino sa mga nagaganap sa gobyerno at sa bansa. Karagdagan, layunin din ito ang pagpapalaga at pagpapalaganap ng mga opisyal na wika ng Pilipinas. Ayon kay Constantino, sagisag ang pagturing sa wikang pambansa habang lisensya naman ang turing sa wikang dayuhan. Ibig sabihin, ang wikang pambansa na ating ginagamit sa pagkakakilanlan ng ating bansa. Habang ang wikang dayuhan naman, ito ay ang mga wikang naipasa sa atin ng mga sumakop sa ating bansa. Ito ay isang makapangyarihang batas. Layunin nito ang pagpapalawak ng teritoryong nais mong saklawin sa pamamagitan ng wika. Dati, ito ay naging isang adlang o problema sa ating bansa kasi naliit nito ang mga taong hindi marunong magsalita ng Tagalog kung tawagin nila noon. Nasasabi rin na hindi na nagiging parte ng Pilipinas ang mga taong hindi alam ang lingwahe nito. Kumbaga, sila ay nagiging alipin lamang ng Tagalog. Mas pinapahalagahan nila ang mga taong marunong mag-Tagalog kaysa sa mga hindi. Dahil din dito napigilan ang mga tao na mag-aral o matuto ng iba pang lingwahe. Ito ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at naging issue sa atin. Malaki ang naging impact nito sa mga tao, lalo na ang mga taong hindi marunong sa Tagalog. Kailangan nila mag-adjust para lamang matuto nito. Kailangan nila itong aralin kahit labag sa kanilang kalooban dahil wala rin naman silang magagawa. Ang misconception sa letrang F sa wikang Pilipino ay maaari na uugnay pagkakamali o pagkakaintindi ng mga tunog o bigat nito. Kadalasan, ang letrang F ay nauugnay sa tunog na P sa ibang wika. Kaya't may mga pagkakataon na naiisip ng karamihan, ito ay hiram natin sa wikang Ingles. Sa wikang Ipatan, maaari ring makita ang letrang F sa ilang mga salita. Halimbawa, ang salitang apoy, nangangahulugang apoy sa Tagalog. Ito ay isa pang halimbawa na nagpapatunay na ang letrang F ay bahagi ng wikang Pilipino. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga halimbawa ng paggamit ng letrang F sa iba't ibang dialekto sa Pilipinas,
Tulad ng ibatan, may papakita ng letang F ay bahagi ng ating wika at hindi ito hiram ng titik. Ito ang nagpapatunay na ang letang F ay may sariling papel at paggamit sa wikang Pilipino. Ang lingua franca ay isang uri ng dialekto na ginagamit ng mga individual na mayroong mga wikang pangunahi na nagkakaiba-iba. Ginagamit ito ng iba't ibang rehiyon bilang kanilang lingwahe. Sa bansang Pilipinas, wikang Pilipino ang maituturing nating lingua franca. Dahil ito ang wikang naunawaan ng lahat sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga pangunahing wikang sinasalita ng mga tao. Ang pagkakaiba-iba ng Pilipino at Filipino ay malaga sa pag-unawa sa kultura at wika ng Pilipinas. Una, ang Pilipino ay karaniwang ginagamit upang tukuyin ang mga tao o mamamayan na naninirahan sa bansang Pilipinas. Sila ang mga taong ipinanganak dito at nagmula sa iba't ibang lahi. Sa kabilang banda, ang Pilipino ay ang opisyal na pambansang wika ng Pilipinas. Bagamat ito ay halos magkapareho sa Tagalog, mayroong malaking kaibahan. Ito ay sapagkat ang wikang Pilipino ay inango mula sa iba't ibang wika at dialekto ng bansa. Sa kabuuan, ang pag-unlad ng wika at kultura ng Pilipinas ay napipakita sa pagkakaiba ng Pilipino at Filipino. Ang una ay tumutukoy sa mamamayan ng bansa, habang ang huli naman ay pambansang wika na nabuo mula sa salimuot ng kasaysayan ng iba't ibang wika at kultura ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay daan upang mas maintindihan at mas mapahalagahan ang kagandahan at kahalagahan ng pagiging Pilipino. Para sa pagtatapos, ang lahat ng bagay na ating natutuhan ngayon ay may kasaysayan na dapat ituunaw para sa mga lahat. Dapat alamin natin ang mga importansya ng mga ito, lalo na ang wika na ginagamit. Sabi nga ni Ken, kung manhid ka sa pagpapalaga sa wikang Pilipino, ipinagkaloob mo ang iyong pagka-Filipino.